Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo. May babasahin po sa inyong verse galing sa unang Korinto 13:4-7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Yes, Lord, patuloy po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa nakalipas na isang linggo, Panginoon, maraming salamat sa iyong pagsama sa amin, Panginoon. At ngayon, Panginoon, kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Linisin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, at maraming salamat sa reminder, Panginoon, na kung ano ba talaga ang tunay na pag-ibig, Panginoon. Narapat ka lamang purihin, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ngunit ako'y pinilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya Sa piling mo. nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Ang ibang nanaisip pa, Hindi pa salamatan ka. buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya Sa piling mo. ako'y magsasaya. Mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Stronger than the power of the rain. Constant through the trial and the change. One thing remains.
never fails, never gives up, never runs out on me. Your love Never gives up. never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love goes on and on and on and on it goes, and it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. There's one thing remains. One thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. In death, In life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your Love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love God's on and on and on and on it goes, and it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. There's one thing remains. One thing remains. Death, In life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There is nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up. never runs out on me. Your Love love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Ako'y iyong natagpo sa gitna ng aking kasawian. Ita sa kamatayan, inakay sa liwanag ang iyong pagmamahal. Inalaya ng iyo Sa dilim at sa aking pagkabulan,
sa lalim ng pag-ibig umawi. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ng ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umawi. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, na kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay, Panginoon, na ibinigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa paglilinis ng aming mga kasalanan, Panginoon. Nararapat ka lamang na purihin, Panginoon, dahil ikaw ay dakila, Panginoon, makapangyarihan.
maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Ano ba yan? Sige, mag-pray ka yun. Kunin mo doon. Naantay ko kasi yun. Muli, Panginoon, salamat. At ganoon din po, Ama, tanataas po namin sa inyo sa umagang ito, Diyos, ang aming mga kaloob sa inyo, O God. Dalahin ko, Lord, sabi nga sa aming pagbibigay ng mayroon kasiyahan sa aming mga puso. Dalahin namin, Panginoon, ng pagbibigay na ito ay para magamit sa iyong gawain. Muli, maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Pastor. Okay, good morning po. Yan, ha? Apostles Creed pala. Sorry. Hindi ko pa rin kabisado hanggang sa ngayon. Okay, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating magbasa ng creed. Okay, 1, 2, 3, go. Amen. Okay, ako po na po lahat. Okay. So ngayon po ay huling linggo ng ating buwan ng Pebrero. So ngayon po ay yan. Ba't naka-thank you na to? Uwi na? O yan ha? Pa-off nung no display. Pa-off ng display. Upper right, yung button. Yan, okay. Kala ko uwi yan. Okay. Yan. So, welcome po sa ating gawain. So, ngayon po ay yan, nakakadalawang buwan na halos ang 2026. Nakapag-adjust na po ba sa tinis ang boss ko? Sa 2025 pa 2026. Yan. So, ngayon pong Sunday ay ang ating huling
Huling series. Huling message para po sa ating series na Pieces of Love. So, next month, sa buwan po ng March, ating pong topic ay Jesus in the Old Testament. So, saan natin makikita si Jesus? Sa Lumang Tipan. So, yan. So, ilan lamang. Okay. Kasi maraming beses eh. So, pag nilahat natin ay matagal-tagal. Okay. So, ilan lamang sa mga main siguro na pagpapakita ni Jesus sa Lumang Tipan. So, nasa Lumang Tipan ba siya? Marami kasi ang nagsasabi na si Jesus ay kumilos lang noong New Testament. At yung Ama lang yung kumikilos noong Old Testament. So, hindi po ito yung totoo. At sa hindi pa next Sunday, meron tayong isang message po sa Sunday. Excuse me po. Second Sunday po ng March ay makikita po natin nasan si Jesus sa Lumang Tipan. Okay? So, pero bago yon, tapusin muna po natin ang ating mensahe patungkol sa pag-ibig. So, nung first 2 Sundays, pinag-usapan po natin bakit ba natin kailangang ibigin yung ating mga kaaway? Diba? At ano ba yung pag-ibig? Diba? Discuss po ni Ash. And then last week, pinag-usapan po natin yung pag-ibig towards our opposite sex. Diba? So, sa ating, para sa mga single na naghihintay, at single na naghahanap, mga in a relationship, diba? Mga couples that married, nakita natin yung prinsipyo ng Bible, diba? Makita natin mahalaga yung design, especially sa mundo ngayon, diba? Na iba na yung description ng love. Diba? Sa mundo ngayon na ang description o ang definition ng pag-ibig is to accept me as who I am. Diba? Actually, merong isang issue ngayon sa Facebook, di ba, patungkol sa isang former na dancer sa isang girl group, di ba? At yung kanyang asawa, di ba? At bukod doon yung kanilang anak, di ba? So yung kanilang anak ay transgender, di ba? So ang nakakalungkot, di ba? Ay ang mundo ay nasa acceptance, di ba? At may nagsabi nga, di ba, yung anak pa ata mismo, ang sabi niya, the word of God does not condemn. Di ba? Kung pinatawad nga ako ng Diyos, no, ako'y makasalanan pa, how much pa ngayon? Di ba? So, ang truth doon sa sinabi niya, alam nyo, tinanggap nga siya ni Lord nung siya'y makasalanan, how much pa ngayon? So, ibig sabihin, aminado siya kasalanan yung ginagawa niya. Di ba? Di ba? O, di ba? So, alam niya. Di ba? Aminado siya doon. Di ba? Pero, the word of God does not condemn. Diba? The gospel, di ba, is a stumbling block. Is offensive. Di ba? Para sa mga hindi makakilala sa Panginoon. Yun ang malinaw na sinasabi ng Bible. Di ba? Sa mundo ngayon, ang definition ng pag-ibig, di ba? Tanggapin mo kami at kung hindi ka agree at sasang-ayon sa akin, then hindi mo naintindihan kung anong tinuturo ng Jesus sa Bible. Di ba? Lakas nilang magsabi ng hindi nyo naintindihan ang sinasabi ni Jesus sa Bible. Samantalang hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Di ba? So, tingnan natin yung isang bagay na dapat na model ng pag-ibig ng lahat. Di ba? Pero before that, so pag-usapan natin is ating pong last topic, I love you, Lord. Sabihin nyo nga po. Sabi nung kanta natin kanina, Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba? Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba? Amen po ba? Amen. Di ba? Lakas natin sumigaw. Di ba? So, isang simpleng tanong.
na nagpapakita ng lahat ng bagay na totoo ba yung ating sinasabi. Okay. Do you love the Lord? Mag-amen ang yes. Do you love the Lord? Yes or no? Ba't parang mahina? Yes. Ayaw mag-yes eh. No? Parang alam nyo na kung anong kasunod eh. No? Do you love the Lord? Yes. Di ba? Amen. So, kumakanta tayo ng pag-ibig natin sa Diyos, nagpe-pray tayo sa Lord, di ba? We declare it, di ba? Pero nung binigay ni Jesus, yung greatest commandment, binigay niya yung definition ng love sa isang paraan na kung saan yung meaning lang ng love ay hindi malabo at hindi siya sentimental. Kasi yung love ngayon ay, ano ba definition ng love talaga ngayon, di ba? Accepting. Ang conflict eh. Tatanggapin kita, pero hindi mo tanggap kung ano ako. Tanggapin ko yung prinsipyo mo, yun yung love para sa'yo, pero in return, hindi mo tatanggapin yung prinsipyo ko. Yun yung love. One way. Yeah. Pero kay Jesus, hindi malabo yung meaning ng definition of love. Actually, the Bible is very clear. Di ba? Sa definition ng pag-ibig. Balikan niyo po yung messages in the past few weeks, especially in second Sunday. Di ba? Sa 1 Corinthians chapter 13. Definition ng pag-ibig. Pero dito, pinakita yung action ng pag-ibig. Sa Mark chapter 12. Di ba? So may lumapit kay Jesus na scribe. Ano ba yung scribe? Ano yung scribe? Tagasulat. Di ba? So sila yung mga kumbaga matataas pagdating sa literature, di ba? O literate sila pagdating sa kautusan. Di ba? Tinanong nila si Jesus, ano po ang pinakamahalagang utos sa lahat? Di ba? Merong ilang utos sa Bible. Sa Lumang Tipan. Ang alam natin 10, di ba? Actually more than 10. Di ba? Yung 10 yung nagsasummarize sa lahat. There are more than 400 plus policies, rules, regulations, commands na makikita natin sa Lumang Tipan. At sa dami ng sinusulat nito mga scribes na to, kabisado nila yon, di ba? Kaya tanong nila, ano po bang pinakamahalagang utos sa lahat? Di ba? At ang ginawa ni Jesus, sumagot siya nung kinote niya yung Deuteronomy chapter 6. Di ba? Hindi natawag na Shema sa mga nakakaalam. Diba? Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And then ang sabi ni Jesus, and you shall love the Lord your God. Kung babasahin po natin yung ating passage, nandiyan po sa inyong mga notes. Diba? Ibigin mo, sino? Ang Panginoon ni ano yung Panginoon natin? Mong Diyos, di ba? The Lord your God. Panginoon ay iba sa Diyos. Di ba? Iba ang Diyos sa pagiging Panginoon. Di ba? Kasi yung Panginoon, sa pinakamalbabaw na translation, boss. Di ba? Sinusunod mo. Di ba? Kaya nga yung may tinatawag tayo, example, Lord Voldemort. Voldemort. Diba? So pag ikaw ay nasa mga bandang British, yan. So, at ikaw ay mayaman o meron kang hacienda, ang tawag sa'yo Lord. Diba? Hindi dahil hindi dahil kinukumpara ka kay Lord, diba? Kundi kasi ikaw yung pinaka boss, diba? Lord ganto, Lord ganyan. Diba? Eh yung Diyos, ano yun? Ito yung iba, divine. Diba? Ito yung iba. Kasi yung Lord mo, yun yung sinusunod mo. Yung Diyos, ito yung makapangyarihan para sa'yo. Na lumikha ng langit at lupa. At anong sabi doon? Sino daw iibigin natin? Ang Panginoon mong Diyos. Ng ilan? Ng buong puso. Buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ilang porsyento? Pinag-usapan namin si Alfred.
Ghost fighter. Sa mga nakakaalam, sabi ni Taguro, di ba? 100% na. Di ba? Masyado na ako malakas para sa mga mundo. Diba? Isip, para picture ko kagabi. Avatar ko yun. So kagabi po ay naging avatar ako for ilang seconds. bago ubusin yung aking So may naiiwang araw na gano'n. Ang pangalan ko po ay Eng. The Last Belly Bender. Buo. Pag sinabi natin buo, hindi kalahati. Diba? So 100%, hindi 99.99%, hindi safeguard. Di ba? Safeguard, ilan lang? 99.99%. Sabi ko nung bata ako, ba't hindi ulitin yung pahid? Para ubos lahat, di ba? Kasi isang pahid lang, 99.99%. Di ulitin para ubos lahat. Di ba? So, buo. At ang nakakatuwa doon, ang sabi niya doon, buong puso, hindi niya sinabi ng ganito buong puso, kaluluwa, pag-iisip, lakas. Hindi, di ba? Ang sabi doon, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Again, sa Bible, pag inuulit-ulit yung isang word, ano yon? Mahalaga. Ilang beses inuulit yung buo? Buong puso, kaluluwa, pag-iisip, lakas. 4 na beses. Di ba? Ibig sabihin, napaka-halaga. Why? Kasi madaling magmahal ng partial lang. Madaling umibig ng hindi kompleto, ng hindi buo. Diba? Pero yung 100% na pag-ibig, diyan na nagkakatalo. At kung hindi natin maunawaan, diba? Yung pag-ibig na to, hindi natin magagawang ibigay sa Lord yung ating buong pag-ibig. At ang sabi doon, ito yung pinakamahalagang utos. This is not an option. Hindi ito, gagawin ko ba o hindi. Diba? Ito yung pinakamahalagang utos, the supreme command of the covenant God. Hindi partially, hindi occasionally, hindi paminsan-minsan, hindi pag Sunday lang, hindi pag okay lang lahat, kundi lahat. Diba? Everything that we are. Kaya lang problema, diba? Itong problema sa tao. Sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. Yet, ang ating buhay ay iba ang pinapakita. Diba? Sinasabi nating, mahal natin ang Diyos, pero ang puso natin ay nahati between God and other things sa ating buhay. Ang isip natin ay puno ng kaabalahan, puno ng distraction, 'di ba? At ang lakas natin ay inuubos natin saan? Sa mga bagay na hindi naman nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Lord. Okay. Yung command na to ay hindi lang ito naguutos sa atin. It exposes, pinapakita nito yung ating kakulangan. Pinapakita nito yung bagay na hindi natin kayang gawin. Pero tingnan po muna natin. Ang sabi doon, ibigin natin ang ating Diyos, ang Panginoong Diyos, ng buong puso at buong kaluluwa. Pinagsama ko po yung dalawa, yung puso at kaluluwa. Inisip ko kung paghihiwalayin ko, pagsasamahin ko na lang Pero naisip ko, sabi ko, pagsamahin ko na lang. Why? Kasi it is very related sa isa't isa. Diba? Loving God with all your heart and with all your soul. Diba? So, saan nagsimula si Jesus? Parang yung usapan natin, nasan yung ating puso? Nasa kaibuturan ng aking hypothalamus. Diba? Napakasa sa kaibuturan ng aking utak. Diba? Yung puso. Diba? So, ano ba yung puso ng tao? Diba? Sa Psalms 37 verse 4, diba? Ito yung place ng ating ma-desire. Diba? Nandito yung mga desire natin sa ating puso, diba? Pag meron kang crush, diba? Pag meron kang gusto, diba?
Kaya pag nakita mo yung crush mo, anong bumibilis ang tibok? Ugat mo sa leeg? Hindi, di ba? Ang bilis tubok. Papalpitate. High blood pala, no? Di ba? Anong bibilis tubok? Puso eka, di ba? Pagka broken ka, ang tawag sa'yo, broken hearted. Di ba? Pag nag-break up, o hindi pinansin ng kanyang crush, broken hearted ka. Pag nag-away kayo ng kaibigan mo, anong masakit? Sakit sa puso. Di ba? Kasi ito yung mga desires natin. Nandito yung mga gusto natin sa buhay. Di ba? Sabi doon, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makamtan. Di ba? And then sa Matthew 6:21, nandito yung yung seat of affection na tinatawag. Ano ba yung affection? Ano ba yung affection? Ang sabi sa Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Di ba? Kung yung sa Psalms, nandito yung mga desires natin. Dito naman sa Matthew, nandito yung yung puso natin nandun sa bagay na kung saan tayo nag-i-invest. Di ba? Nasaan ang iyong kayamanan? Ang yaman mo ba ay yung trabaho, ang iyong pamilya, ang iyong pag-aaral, o yung labidabs mo, yung kaibigan mo? Di ba? Kasi kung ano yung mahalaga para sa iyo, kung ano yung tinetreasure mo, anong gagawin mo? Ingatan mo yan. Di ba? For example, kung mahalaga ba sa iyo cellphone mo, iiwan mo ba yan kung saan-saan? Di ba? Daming guilty, no? Meron na, I'm here. Kaya lang, yung kay Edward wala, hindi makukuha sa I'm here. Di ba? Kasi yung isang bagay na mahalaga para sa ite-treasure mo. Di ba? Hindi mo yan basta-basta ipapahiram. Hindi mo yan basta-basta iiwan kung saan. Di ba? Iingatan mo yan kasi you treasure it. Kung nasa ng kayamanan mo, nandun ang iyong puso. Di ba? Sa Proverbs, Kawikaan 4:23, the source of our action. Di ba? Ang puso mo'y ingatang mabuti at talagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Di ba? Pag nagulat ka at bigla mong nasabi isang bagay na to, di ba? Ang sabi nila galing yan sa puso. Di ba? Di ba? So yung actions natin ay manifestation na kung anong laman ng ating puso. Di ba? Ano naman yung soul? Di ba? Yung soul, it refers to tayo. Diba? Pitikin mo yung ilong mo. Saktan ka ba? Sino yung nasaktan? Hindi ba kayo nag-iisip bakit pag namatay ang isang tao, ang tawag doon sa katawan ay labi? Ano yung meaning ng labi? Natira, naiwan. Anong nawala? Yung soul. Diba? Ikaw, yung masaya, yung nasasaktan, yung nakakakita, yung nakakarinig. Di ba? Yun yung soul. That's who you are. Di ba? Kaya ang intertwine yung puso tsaka yung kaluluwa. Kasi that's our inner being. Di ba? Parang That's our inner being. Mamaya may aura ka na. Diba? Ikaw yun eh. Yung puso mo tsaka yung kaluluwa mo, intertwine yan. Di ba? Kaya yung sabi ng iba, pagka eka namatay ng di ba? Yung may galit eka namatay, yung kaluluwa niya nagiging poltergeist or something, di ba? Kasi puno siya ng galit, yung puso niya puno ng galit, tapos naging multo, di ba? Di ba? Sabi lang nila yun, hindi tayo naniwala doon, syempre. Di ba? Pero in reality, that's who we are, di ba? Yun tayo, yung ating buhay, yung ating identity, di ba? So, sino si LA? Yung bang katawan na yan? Hindi. Yung soul niya, si LA. Di ba? Pag dumating yung panahon na namatay tayo, anong may iwan sa atin? May iwan yung labi, yung physical na katawan. And then, ang sabi ng Bible, yung ating kaluluwa, saan pupunta? Di ba? Either sa Lord or sa lake of fire. Di ba? Hindi sa purgatorio. Hindi po tayo naniniwala dyan. Di ba?
Because that is who we are. Dahil yun tayo, di ba? And to love the Lord our God ng buong puso, buong kaluluwa, ibig sabihin, hindi lang accessory si Lord sa buhay natin. Hindi lang siya palamuti. Di ba? Siya yung ating buhay. Ang sabi sa Awit chapter 63 verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Di ba? Ang sabi doon sa English, O God, you are my God, earnestly I seek you, my soul thirsts for you. Diba? Alam niyo po ba? Siguro alam niyo na. Hindi alam. Hindi, alam niyo to. According to science, man can withstand, kaya mabuhay ng tao na walang pagkain sa loob ng more than 1 month. Diba? Maraming nakakatry nun. May mga nakatry na, fasting ng 40 days. Diba? Si Jesus nag-fast ng 40 days. Diba? May mga nagtatry nun. Fasting ng 40 days. At least 1 week, you can survive. Manghihina ka siguro, pero kaya mo pa. 1 week. Diba? Pero yung tubig, pag maghapon kang hindi uminom ng tubig, pagdating sa gabi, iba na maramdaman mo. Hindi ka makatulog, try mo uminom ng tubig. Diba? Baka kulang ka lang. Diba? 3 days kang hindi uminom ng tubig, mag-i-start na mag-shutdown ang internal organs mo. Diba? Mag-i-start na mag-fail lang yung kidney, diba? Yung lymphatic system mo. Ano ba yung lymphatic system? Yan yung part ng immune system natin yun. Diba? Mag-shutdown yun. Di matutuyot ka na. Diba? At pag 1 week kang hindi uminom ng tubig, dehydrated ka na. Dehydrated ka na. And then, ano mangyayari sa'yo? Diba? So, pag 1 week ka nang hindi uminom ng tubig, diba? Delikado. Yun ang delikado sa dengue. Dehydration. Diba? Kaya pagka nga may dengue, ang kailangan, ang gamot sa dengue, dextrose. Rehydration. Kaya dinedextrose yun. Kasi ginagawa ng dengue, pinapuputok niya yung mga maliliit na ugat, nagde-drain yung tubig. Diba? Kaya nagkakaroon ng internal bleeding. Diba? At pag na-dehydrate yung tao, diba? Yun ang pinakadelikado sa mga may sakit, dehydration. Diba? And ano sabi doon ng awit, diba? We long for you. We thirst for you. Our soul thirsts for God. Ang problema, anong iniinom natin? Diba? Coke. Toyo. Diba? Ang iniinom natin, puro junk. Diba? Hindi tayo, naghahanap yung puso natin, dahil nauuhaw ang puso natin, naghahanap to na magsasatisfy sa Kanya. Ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng ng iba. Diba? Bakit? Sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Ang puso ay mapanlinlang. Kaya ang sabi ng mundo, follow your heart. Tingnan mo kung saan sila nakarating. Diba? It will lead us to destruction. Diba? Nagmamahal tayo, pero mali ang ating iniibig. We love, comfort. Diba? Gusto natin yung comfort instead na holiness. Mas mahal natin yung approval, diba, ng ibang tao kaysa pagsunod sa Diyos. Mas mahal natin yung security ng buhay kaysa surrender ng ating buhay sa Panginoon. Ang issue, ang problema ay hindi yung kakulungan sa pag-ibig. Ang problema ay yung pag-ibig natin ay sabog. Di ba? Ang sabi ni Jesus, love the Lord your God with all our hearts and with all our soul. Hindi
Hati-hati, hindi shared. Hindi tayo makikipag-negotiate sa Lord. Diba? Lord, susunod ako sa iyo pero bigay mo sa akin tong gusto ko. Diba? Okay sana kung prayer natin katulad ng prayer ni John Stott. Lord, give me Scotland or I'll die. Diba? Paano kang prayer mo? Lord, give me Christy or I'll die. Diba? Si Sir Alfred lang may kakaya na magsabi nun. Professor namin dati. John Knox ba yun? John Knox pala. John Stott. John Knox pala. Para kasing John eh. Diba? Si John Knox ay isang evangelist. Diba? So pinagpe-pray niya, evangelist siya sa Scotland. Kaya ang prayer niya, Lord, give me Scotland or I'll die. Or I die. Diba? Ibig sabihin ng prayer niya, Lord, I will evangelize sa Scotland. Lord, transform them. Diba? At kung hindi, mamatay na lang ako. Diba? So, unless ganun yung prayer natin, di ba? Pero ang prayer natin, Lord, give me an iPhone 17 Pro Max. 1 terabyte. May 1 terabyte. Di ba? Or I die. Di ba? Lord, bigay mo lang sa akin to, susunod ako sa iyo. Ba't di ka muna sumunod? Ba't di muna tayo sumunod sa Lord? Di ba? Buo na pag-ibig mula sa puso at lahat-lahat ng meron sa atin. Di ba? Hindi hati. Walang ka-share si Jesus dapat sa ating puso. Diba? Ang nasa puso lang natin ay si Jesus at kung ano man o sino man ang ilagay ni Jesus dyan. Diba? Siyempre, pag si Jesus na naglagay, wala tayong question doon. Diba? Siya na naglagay eh. Diba? Pero hindi pwedeng, Lord, sisingit ko si ano dyan ha, sa puso ko ha. Diyan ka. Pero dito, sisingit. Eh Lord, hindi sila kasya eh. Baka konting usad ka konti. Diba? Usad ka konti. Alam niyo birthday mo, tapos ikaw wala sa ano, ikaw yung wala sa picture. Diba? Birthday mo, inayos lahat, tapos ikaw may birthday, sabi, doon ka sa gilid. Doon ka na sa likod. Di ba? Birthday mo, di ba? Ikaw bida, ikaw ang wala. Di ba? So, ganun ba tayo kay Jesus? Yeah. Number 2, ibigin ng Diyos, ang Panginoon mong Diyos ng ano? Buong pag-iisip. Love the Lord your God with all your mind. Ano pong nasa isip nyo ngayon? Gutom na ba kayo? What is in our mind? Ang pag-ibig sa Diyos, sabi ni Jesus, ay hindi lang emotion. Okay. It does affect our emotion. Pero ang pag-ibig ay hindi nakabase sa emotion. Diba? Katulad nga ma-discussion namin nung nakarang araw sa office. Diba? Darating yung punto, wala kang maramdaman. Diba? Towards your better half. Diba? Magigising ka na lang isang umaga, di ba? Na parang wala ng pag-ibig. Di ba? Kakantay mo na yung kanta ni Jaya. Wala na bang pag-ibig? Di ba? At kung ang pag-ibig natin ay nakabase sa ating emotion, anong mangyayari sa pag-ibig mo? Di ba? Ang emotion ng tao, ano? Ngayong umaga, ang ganda ng gising mo, maya-maya, nakasimalmal ka na. Di ba? Ang ganda ng gising mo, excited ka pumasok. Di ba? Pag-abang mo ng jeep, wala kang masakyan. Ang aga mong gumising, na-late ka pa rin. Di ba? Tapos habang nasa biyahe, ang bango-bango mo, ang nakatabi mo, di ba? Kumakapit. Di ba? Kumakapit, nakataas pa kamay sa jeep, di ba? Siksikan. Siksikan. Di ba? Tapos sasakay ka pa MRT. Di ba? Pila mo nandun sa kabilang kanto, di ba? Sa haba ng pila. Pagdating sa MRT, di mo alam paglabas mo kung ano itsura mo, di ba? Tapos pagdating mo sa office, late ka. Sabihin mo, wala po akong masakyan. Katwiran na naman. Di ba? Hindi na naniwala mga boss eh. Di ba?
Kaya, kaumpisa lang umaga mo, ano ka na? Bad trip ka na. Di ba? Eh kung doon nakabasa yung pag-ibig natin, saan tayo? Magmamahal ka pa ba? Hindi na. Di ba? So God, inilevel up niya yung meaning ng pag-ibig. Di ba? It's not based on emotion. Di ba? Kasama yung isip. Di ba? Love involves yung pag-iisip. Di ba? Yung pag-iisip. Di ba? Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 2, di ba? Ano sabi doon? Magkaroon kayo ng pagbabago sa pamamagitan ng, di ba? Be transformed by the renewal of your mind. Magbago ng isip. Di ba? Kasi kung anong iniisip natin, yun ang ating ginagawa. Yung ating isip, nandiyan yung ating mga paniniwala, yung ating mga pinagkakaabalahan sa buhay, di ba? Yung ating mga pananaw sa buhay, di ba? Yung ating talino, di ba? Nandiyan yan sa ating isip. At ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, ano sabi doon? Ituon natin ang ating isip saan? Sa mga bagay na makalangit. Diba? Set our minds on things that are above. So saan nakatuon ang isip mo? Anong tumatakbo sa isip mo? Diba? Punchline mo ba lagi? Di ka ba napapagod? Ikaw kasi laging tumatakbo sa isip ko. Eesh. Noted. Di ba? Kaya pala pagod na pagod ka. By the way, update po. Nakita niya no Monday, pagdating sa office. Nakita niya yung bulaklak. buti lang hindi siya yung fresh na bulaklak. Kasi kung ba, nalanta na nung Monday. So what is in our mind, di ba? Pagising mo sa umaga, anong unang iniisip mo? Kapag ikaw nag-iisa, anong naiisip mo? Kapag ikaw ay balisa, anong iniisip mo? Sa pagpaplano mo sa iyong future, especially mga kabataan, anong iniisip mo? Kung anong laman ng isip natin, it shapes yung direction ng ating puso. It is still connected. Hindi totoo yung sinasabi nila na iba ang tinitibok ng aking puso at sinasabi ng aking isipan. Diba? Alam mo kung anong laman ng puso mo at alam mo kung tinatakbo ng isip mo. Diba? Iisa lang yan ang sinasabi. Nahihirapan ka lang mamili. Dahil dadarating yung punto, diba, na ang puso at isipan mo ay magkakaisa. Diba? Kung anong sinasabi ng isip, sinishape, hinuhugis niya yung direksyon ng ating puso. Ang problema, marami sa atin ang merong tinatawag na mental energy. Di ba? Saan? Social media. Di ba? Sa business. Academic. Sa pag-aaral. Di ba? Sa mga strategies sa buhay, entertainment, di ba? Yung ating isip, kaya natin pagganahin sa mga bagay, di ba? Sa mundong ito. Ang tanong, are we mentally, do we have mental energy? Or are we even trying, di ba? To shape our mind, ihugis ang ating isip saan? Sa salita ng Diyos. Sa mga doktrina na itinuturo ng salita ng Diyos. Kay Kristo mismo o sa mga pangako ng Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ng buong isip ay ito. Talikuran ang kasinungalingan at ang ating isip ay form natin sa sinasabi ng kasulatan at magnilay-nilay, di ba, sa kanyang salita.
Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, taking every thought captive. Di ba? Yung ating isipan lahat ay dapat ay nasa Diyos. Ang pag-ibig ng isang mananampalataya ay hindi mababaw lang. Di ba? Ito ay pinag-iisipan. Di ba? Ito ay merong disiplina. Ito ay merong devotion. At ito ay nanggagaling saan? Sa kaibuturan ng ating isipan. So kung meron tayong lakas mentally, kung pinag-iisipan, pinagplaplanuhan, di ba? Pinag-iisipan natin ng maraming bagay. How about kay Lord? Are we placing God sa ating isipan sa lahat ng pagkakataon? Number 3, ibigin ng Diyos ng ng buong lakas. Loving God with all your strength. So kanina internal, our hearts, our soul, our mind. Ngayon naman ay yung ating physical. Ito yung visible. Diba? Love is a decision, heart, soul, and mind. And love is action. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave. Gawin na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya anong ginawa ni Lord? Binigay niya. Nagbigay siya. Di ba? Love is an action. And action requires strength. At ang sabi ni Jesus, love the Lord your God with all of our strength. Ng buong lakas. So ano ba yung lakas? Ito yung ating physical energy, mga abilities, kakayanan na meron tayo, yung ating effort, yung ating resources, yung ating time. Diba? So dito, ang pag-ibig ay nasusukat. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, para sa atin, ialay natin ang ating mga sarili bilang buhay. Keyword, living sacrifice. Buhay. Diba? Pag nakakita kayo ng taong hindi kumikilos, anong isipin mo? Patay. Diba? Patay. Kasi yung buhay kumikilos. Di ba? Merong lakas. So ano tayo? Di ba? We are living sacrifices. Di ba? At ang sabi sa Santiago o James chapter 2 verse 17, faith by itself, ang pananampalataya sa kanyang sarili, kung ito'y walang kasamang gawa, ay daw patay. Hindi ibig sabihin pag walang gawa, punta ka ng impyerno. Hindi. Pero yung faith, it results into action. Dahil doon makikita, sabi nga ni Pablo, pakita mo sa akin ang iyong pananampalataya at papakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Diba? Paano mo paparamdam sa iba na mahal mo sila? Malalaman ba ng isang tao na mahal mo siya kung wala ka namang ginagawa? Hindi mo nga siya kinakausap? Diba? Hindi mo nga siya pinapansin? Diba? So, ang dapat natin gawin? How do we use our strength? Diba? Ito siguro. Diba? Again, bato-bato sa langit ang tamaan, sana mabukulan para magbagong buhay. Diba? Saan natin na-exert yung ating effort? Career? Physical fitness? Financial growth? Mga personal ambitions? Rank sa ML?
Walang masama dito sa mga ito. Diba? Walang sinabing masamang mag-advance ka sa karir mo. Diba? Walang masama na maging physically fit ka. Dapat lang. Our body is the temple of God. Walang masama sa financial growth. Diba? Pwede ka pang magamit ni Lord. Diba? Walang masama magkaroon ng ambisyon. Dapat lang. Meron tayong ambisyon sa buhay. Meron tayong gustong marating. Diba? Wala namang masama maglaro ng ML. Pero kung malaki ang oras at ang lakas na binubuhos natin, at ito yung priority ng buhay natin, di ba? Na mas inuuna mo itong mga bagay na to, at mas concerned ka dito sa mga bagay na to, kesa sa yung love, relationship sa Lord, then meron tayong problema. Di ba? Kung kaya mo magpuyat para sa ML, o magpuyat para sa pag-aaral mo, o mag-spend ng oras, di ba? Para sa physical fitness mo. Di ba? Kung kaya mo bigay ng oras para sa trabaho mo at mag-overtime para sa work. Di ba? Kung meron kang magandang pangarap para sa buhay mo, pero kaya mong gawin lahat yun, pero hindi ka makapagbigay ng oras, o tira-tirang oras lang, o pag meron na lang, tsaka ka magbabasa ng Bible, o magde-devotion, o magpa-personal worship. Yeah. Pagkagising mo, cellphone, ML. Diba? Galing sa school, pagising mo ng umaga, ang isip mo, nasa work, energy mo, spend mo ng buong buo sa trabaho mo, pag-uwi mo ng bahay o sa school, diba? Pag-uwi mo ng bahay, diba? Mag-ayos ka, mamamahinga ka sandali, and then pagkatapos nun, magsa-cellphone ka na, scroll ka na sa Facebook, bukas ka na ng ML, nood ka na ng Netflix. Diba? Diba? Pero hindi mo man lang naisipang magbukas ng Bible. O di kaya nagbasa ka ng Bible, ay, sabi ni Kuya Marvin, magbasa ng Bible. Nagbasa ng Bible, tapos na, ML na. Nagbasa sa loob ng 5 minuto, naglaro ng 3 oras. Di ba? Na-reach mo na yung pinakamataas na rank sa ML. Pero hindi mo malang natapos yung Book of John. Di ba? Kung nasa ministry ka, di ba? Isang linggo kang nagpataas ng rank, hindi mo man lang pinag-aralan yung song na tutugtugin mo sa Sabado at sa Sunday. Hindi mo lang kinabasado yung lyrics. Hindi ka nagsipra. Di ba? Bato ba sa langit naman, sama-sama tayo magkabukol. Di ba? Di ba? Di ba? Again, ito yung parte na we can be measured. Di ba? Kasi ito nakikita. Di ba? At ito ay hinubog ng ating puso, ng ating kaluluwa at ng ating isip. If our mind, soul, and heart, kung ating puso, kaluluwa at isip ay na kay Kristo, ang ating actions ay na kay Kristo rin. Hindi yan ihiwalay. Dahil kung tayo nakikita sa atin na wala tayong effort na binibigay para sa Lord, then ang ating puso, isip at kaluluwa ay most definitely detached din sa Panginoon. Diba? Most definitely. And again, nothing here is based on emotion. Hindi ko kasi feel eh. Diba? Hindi ko kasi feel eh. Hindi ko maramdaman si Lord, parang ang layo niya. And then the more, di ba? The more na tayo dapat lumapit sa Lord. Di ba? Isipin mo, bakit? Anong barrier? Di ba? Most definitely, something ang umaagaw ng ating atensyon. Living God with all our strength. Di ba? Meron tayong strength for prayer, for service, evangelism, discipleship, worship.
Loving God with our strength means walang parte ng buhay natin na off limits kay Lord. Di ba? Lord, eto sa akin to, ha. Di ba? Kaya nga sabi nung isang linguist, professor siya ng English language. Di ba? And at the same time, Christian siya. Sabi niya, being a gay Christian, hindi pwede. Can you be a gay Christian? Di ba? Can you be a this Christian? Di ba? Hindi. Because yung word na mauuna sa Christian, that defines the noun. Di ba? So being a gay Christian, di ba? Hindi yung pwede. Kasi kung Christian ka, di ba? Ang sabi ni Jesus, I shall not condemn you, but sin no more. Di ba? I-touch mo yung yung mga words, di ba? Na alam mong mali. Di ba? Pwede ka bang maging carnal Christian? Pwede ka bang maging worldly Christian? Hindi. Kasi kung Christian ka, hindi. Pwede ka maging Kristiyano na mayroong struggles with regarding sa sexuality. Because it's a sin. Diba? We will say it. Ang sabi ng Bible, it is a sin. Diba? Hindi ka pwede maging carnal Christian. Pwede kang Kristiyano na may struggle sa kasalanan. Because that's the reality of life. Diba? Hindi naman tayo perfecto pa. We are being shaped every day. Hinuhubog tayo araw-araw. Diba? Pero hindi tayo dinedefine ng kung ano man yung tingin natin sa ating sarili. Diba? Pwede kang isang Kristiyanong nag-struggle sa ganitong bagay. Pero hindi struggle mo ang nagde-define sa kung sino ka. Walang off-limits sa buhay natin sa Lord. Lord, bibigay ko sa ito Sunday, pero Monday to Saturday sa akin. Hindi pwede yun. Hindi yun all. Diba? Because pag sinabi nating all, mula paggising mo, hanggang pagtulog mo, hanggang paggising mo, lahat yon kanino? Kay Lord. 24 hours, 7 days a week, 365 a days, in a year, plus 1 pagka-leap year. Diba? Walang pwede sabihin, Lord, pagka alas 7, akin to Lord, manonood ako ng aking favorite teledrama. Diba? Oh, nagbalik ng ABS-CBN sa Channel 2, di ba? Oo. Kasi di ba nalogi si Villar? So ang ginawa ni Villar, yung kanyang Channel 2, ipinagamit niya kay ABS-CBN. So parang nakibilyar, si Villar may-ari ng channel, pero si ABS-CBN yung nagpo-produce ng lahat ng shows. Diba? So bumalik sila. Pero next year, wala ng Channel 2. Wala ng Channel 7. Wala na lahat ng free-to-air. Mawala na yung aerial. Digital na lahat. By next year. So hanggang this year na lang yan. So by 2027, wala na kayong masasagap yung TV nyo unless meron kayong black box. Diba? O di kayong TV nyo digital. Ha? Wala na yan. Shutdown na yun. Last year na ngayon. Diba? Di naman yung TV. Diba? Di naman meron sa TV. Netflix na lang. Diba? Netflix na lang. Hindi ka kung ano man yung streaming service mo. Diba? Hindi ka Facebook Reels na lang. Diba? Yun ang problema. Diba? So, nalipat na yung ating atensyon. Diba? Ubos yung oras mo, kaka-scroll. Diba? Loving God with all our soul, with all our strength, meaning mag-serve ka kahit pagod ka. Kulang na lang gumapang ka patungo sa church para maglingkod. Giving when costly. Kagabi, meron kami ginawa ni Peng. Mamaya namin sasabihin doon sa team. Kagabi ba yung Peng? Kanina madaling araw. Ha? Okay. So, may na-approve si Peng na last pay bago. Okay. So, kung nyo po mapapansin natin sound system, pangit. Okay. Pag mamalakas yung boses, nagagaral-gal. So, kagabi na-approve.
So nagbigay ng bagong provider si Lazada. Okay. So si Peng ang nagsabi, siya nag-decide. Iniisip ko na yun eh. Pero siya nag-offer. Ano? So, I believe leading ni Lord yun. Iniisip ko yun, hindi ko sinasabi sa kanya. Siya yung nag-open sa akin. E di naghanap kami ng bagong mixer. Na-place na po namin yung order kagabi. Ayun, madalang araw. So, installment yun, 12 months. Kasi, yung limit niya, lampas ng konti yung presyo ng mixer. Digital mixer pa rin yun. So, lampas ng konti. So, i-chat ko sana yung store kung pwedeng makahingi ng discount. Tapos may option pala sa Lazada, pwede ka mag-bid ng discount, hindi kayo mag-set ng amount. Eh di nag-set kami ng amount. So, hindi ko na-expect na i-approve. Tapos nasa CR ako, biglang nagsabi si Peng, approve na daw hanggang mamaya na lang, no? Hanggang mamaya lang yung offer. So, na-approve, nagkasya doon sa credit limit. Tapos may voucher pa. So, nadagdagan na may discount. So, na-place na po kagabi. Darating this week. Mang pabangan na lang. Pag dumating, lagay niyo na dito. Yun. Pag dumating Wednesday. So, malaman. Hindi naman gano'ng kabigat. Sakto lang. Kaya naman ni Mamang yun. So, we will give even if it is costly. Diba? You will obey kahit hindi siya madali. Diba? Kasi kuminsan, susunod lang tayo pag madali. Diba? Laging tanong natin, may pamasahe ba? May merienda ba? Diba? Remaining faithful even when unnoticed. Diba? Ito yung mahirap eh. Diba? We seek we seek tawag dito recognition, di ba? We seek recognition. Tapos pag may ginawa tayo at di tayo nabati, di ba? Ayoko nang gumawa sa susunod, di ba? May true story. Nung ako po ay nasa Pandipa, ay meron kaming simbang gabi. And then may launch kaming program sa church. Nung panahon na, ang uso nun yung Purpose Driven Life. So magla-launch kami sa church. So may simbang gabi kami. Sabi sa akin ng pastor ko, puntahan mo lahat ng bahay ng member. May 200 plus yung bahay ng mga members namin. Dami. 200 plus. Di ilang araw yun, nanghiram ako ng scooter doon sa churchmate ko. Tapos pinuntahan ko lahat ng bahay, tanghali, mula umaga hanggang hapon, lahat ng bahay ng church member namin. Pinuntahan ko. Tapos sabi ng pastor ko pagka walang umattend ng ating simbang gabi, ikaw ang may kasalanan. So punta ko. Di ba? So, meron po tayo gawain simbang gabi po starting this ganito. Hindi naman siyam na gabi sa amin eh. Parang 6 lang ata ginawa namin. Hindi, nung time na yun, siyam nga. Diba sa ganito, ganyan. Lahat pinuntahan ko. And then nagsimbang gabi, daming umattend. Tapos may concert kami sa last night. Siyempre, yun, special mention yun. Tapos may concert po kami. Daming umattend. Wala man lang ni Honey Ho yung pastor ko. Hindi man lang ako na-appreciate. Pero natutuwa ako doon sa sabi nung isang pastor namin na natuturo sa church namin. Sabi niya ni Pastor Max Baino, nakauwi na siya kay Lord. Hindi sumalangit nawain. Nakauwi na siya kay Lord. Si Pastor Max Baino. Sabi niya sa amin noon kasi, lagi ko na sinasabi, huwag kang mag-seek ng tapik sa balikat at sabihin sa yung good job. Di ba? Huwag. Huwag kang mag-seek ha. Huwag kang mag-seek. Kasi pag yon ang hinanap mo at tinapik ka sa balikat at sinabi sa yung good job, di ba? Kasi yun ang hanap mo, then you have received your reward. Na-receive mo na yung praise mo. Wala lang sasabihin sa iyo si Lord na, good job. Well done. My good and faithful servant. Di ba? Na-receive mo na yung praise mo eh. Okay lang na pag lumapit sa iyo, sinabi, good job. Okay yun. Walang problema yun. Di ba? Huwag naman tayong false humility. Ay, hindi po ako yun. Si Lord po yun. False humility yun eh. Okay? Hindi naman masamang purihin ka. Di ba? Hindi naman masama yun.
Si Pablo nga eh, di ba? Pinuri niya sino? Di ba? Si Mark. Di ba? Nainaway niya noon. Di ba? Oh. Di ba? Walang masama, di ba? Pero kung ang desire mo ay puri ng tao, yun ang problema. Di ba? And we serve the Lord kahit sa mga panahon na walang nakakapansin sa'yo. Di ba? Nang tagal-tagal mo na pala tumutugtog sa harap, di ka man lang kilala na member mo. True to life experience. Lagi. So, nag-iisip ako sa amin, ano bang naging buhay ko doon sa church ko dati? Ang tagal ko nang tumutugtog, nagpe-pray ako, tumatayo ako, pupunta ako sa bahay ng members, pero hindi ako kilala ng mga tao. Siguro mukha, pero hindi nila ako kilala. Di ba? Nagpunta ako sa bahay ng members, sino ka ba? Eka. Di ba? So, pero yun yung buhay. Pag nasa Panginoon ka, it doesn't matter, mapansin ka man o hindi. Hindi mahalaga kung may merenda man o wala. Di ba? Hindi mahalaga kung madali man o hindi yung trabaho. May pagod ka, masakit ulo mo, may naramdaman ka, as long as kaya mong pumunta at sumunod sa Lord, gagawin mo. Di ba? Why? Because God deserved it. Sabi ko nga doon sa isang post ko dati, kung si Jesus nagawa niyang, bigay yung kanyang sarili, bugbugin, punuin ng latay ang buong katawan. Hindi lang latay yun eh. Di ba? Wakwak yung kanyang laman. Di ba? Actually, ang sabi sa description doon, halos lumuwa yung kanyang internal organs. Di ba? Pagkatapos lalakad siya sa init ng araw, sa bato, habang bitbit yung cross. Di ba? While being mocked. Di ba? Tapos sabihin mo, ang init, di ako makapag-church. Yung aking skin. Diba? Sakit ulo ko yung mag-church. Yung mag-church, sakit ng ulo ko. Diba? Pero maunawa lang natin yun. May overcome lang natin yun. Once we realize, ano bang klaseng pag-ibig yung dapat nating ibigay sa Lord. At ang pinaka, sabihin ko ng highlight, our schedule reflects our love for the Lord. Ano yung schedule mo? Every day. Ano yung schedule mo every week? Di ba? Madali po ba na gawin ang pinakamahalagang utos? Mag-isip po tayo. Is it easy to follow the greatest command? Sino sa atin ang kaya magmahal sa Diyos ng buong buo? Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isip. Kaya ba? Hindi eh. Di ba? Minsan siguro. Di ba? Minsan. Pero perfectly? Wala. Hindi natin kaya. Ang command na to ay hindi lang guide para sa atin. Hindi lang ito parang gabay paano tayo mag-i-improve sa ating pagmamahal sa Diyos. This command reveals our failure ng pag-ibig natin sa Diyos. Kung ang pag-ibig sa Diyos ng lahat-lahat ang pinakamahalagang utos, then our greatest sin is failing to do it. Kung ang pinakamahalagang utos ay mahalin ng Diyos, ibigin ng Diyos ng lahat-lahat sa atin, then ang ating pinakamalaking kasalanan ay yung hindi natin to magawa. Uwi na po tayo. Wala na tayo pag-asa. Joke. Hindi doon natapos ang istorya. Because it is Jesus who perfectly loved the Father. Si Jesus ang perpektong umibig sa Ama. He is the one who loved the Father, the Lord, the God, perfectly. Siya yung nag-iisa na pumulpil, na kumpleto, di ba, ng kautusan nito, not us. Di ba? Wala tayong pwedeng pagmalaki sa harapan ng Diyos. Oh Lord, minahal kita ng lahat-lahat sa akin. No. Because we fail. We fail. Di ba? But Jesus loved the Father ng kanyang buong puso, even
sa hardin ng Gethsemane. Imagine the emotional struggle. Di ba? Alam niya mamamatay siya. Hindi lang sa madaling paraan. He will be tortured. Alam niya lahat yon ng kanyang pagdadaanan. Imagine yung puso ni Jesus that time. Imagine mo yung kaluluwa niya. Nandun na siya sa punto na yung kanyang pawis at luha ay dugo na sa sobrang stress ng kanyang katawan. At ang sabi niya, Lord, not my will, but yours be done. Diba? Ng kanyang buong kaluluwa up to the point ng kanyang kamatayan. Ng kanyang buong isip, diba? Resisting every temptation. Diba? Lahat ng tukso na humarap kay Jesus. Diba? Ano bang ginagamit paglaban sa tukso? Mind. Diba? At nung kanyang lahat ng lakas, enduring the cross. Diba? With all of his strength, ibinuhos niya hanggang doon sa krus kung saan siya ay napako. Diba? Nung panahon na tayo hati-hati ang ating pag-ibig sa Diyos, Jesus, binigay niya yung kanyang full devotion sa ating Panginoon. Nung panahon na tayo'y distracted na mga bagay sa mundong ito, si Jesus ay nanatiling tapat at faithful sa ating Ama. Diba? Nung mga panahon na hindi natin binigay lahat ng ating lakas, binigay ni Jesus ang lahat ng sa Kanya. Sa krus, hindi lang niya dinala yung ating kasalanan. Dinala niya rin yung ating pusong wasak-wasak. Yung ating pag-ibig na nakalat-kalat. Ang sabi sa Romans 5 verse 8, pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Diba? Nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang gospel, hindi siya, love God better so He will accept you. Ang mensahe ng Diyos ay hindi, mahalin mo si Lord para tanggapin ka niya. No. Ang gospel ay nagmahal si Kristo, minahal ni Kristo ang Ama perfectly. At yung kanyang katuwiran ay sa atin by faith. Yung kanyang katuwiran ay binibigay niya sa atin by faith. At kung tayo ay nakipagkaisa kay Kristo, sino man nakipagkaisa sa Kanya ay merong bagong puso. Sabi sa Ezekiel 36:26. Ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa atin, sabi sa Romans 5 verse 5. Diba? We begin to love what we once resisted. Diba? Nagsisimula tayong ibigin yung dati ayaw natin. At ang sabi sa 1 John chapter 4:19, nagmamahal tayo. Bakit? Kasi siya yung unang nagmahal sa atin. Sabi nung isang notes, God wants a personal and loving relationship with us. But is love really love if it is not offered freely? We have all experienced the difference between I have to and I want to. God created human beings with the capacity to think and choose, which is essential for expressing sincere love. Sabi doon, gusto ng Diyos ang isang personal, diba? At yung relationship na mayroong pagmamahal between Him at tayo. Pero ang tanong, pag-ibig nga ba kung hindi naman ito ibibigay ng malaya? Malaya, pag-ibig nga ba siyang pwedeng tawagin kung hindi naman ito malayang ibinibigay? Diba? Naranasan natin, nakita natin yung difference ng kailangan ko at gusto ko. Diba? Nilikha tayo ng Diyos na mayroong kakayanan mag-isip at mamili. At mahalaga yon para sa ating decision ng pagpapakita ng pag-ibig natin sa Lord. And through Christ, we can say, Lord, my God, I love you.
It is not a sentimental language. Hindi lang to parang chiki-chiki. Di ba? Na salita. Ito ay isang covenant. Isang tipan between us and between God. I love you, Lord, meaning hindi hati yung ating loyalty. Wala tayong mga reservations o mga pagdadalawang isip sa Panginoon. Hindi pili yung ating pagsunod. Ibig sabihin nito, meron tayong desire at yung desire natin ay ipinibigay natin sa Lord. At hinahayaan natin na si Lord yung magdirekta ng ating desires. Ang ating isipan ay nasa Panginoon. Ang ating lakas ay para sa Kanya at para sa Kanya yung ating buhay. At doon sa mga pagkakataon that we fail, na kulang tayo, nakapos tayo, at mangyayari yon, di ba? Hindi tayo tatakbo palayo sa Lord, kundi palapit kay Kristo na siyang nagmahal ng kompleto, ng buong buo para sa atin. At mula doon, yung ating pag-ibig, dahil sa grasya ng Panginoon, yung pag-ibig natin sa Lord ay magsisimulang lumago. Do you want your love for God to grow? Gusto mo bang lumago, lumalim, at start mong ibigay ng buo ang pag-ibig mo sa Lord? Then be with Jesus. Diba? Dumikit tayo sa Kanya na siyang nagmahal ng buong buo sa ating Panginoon Diyos. Huwag lang nating sabihin o awitin, mahal na mahal kita, Panginoon. Pero maging prayer natin, Lord, ayusin mo yung pag-ibig ko. Baguhin mo ang aking isip at hayaan mo ang lakas ko ay maging sayo, para sayo. Dahil binigay mo ang lahat para sa akin at karapat-dapat lang na ibalik ko sayo ang lahat ng meron ako. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos ang dakila sa lahat, salamat po Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakilanman. Lord, salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na unang nagmahal sa amin, Panginoon. At di namin kayang magmahal, Panginoon, maliban kay Kristo. Lord, salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na kumilos at umabot sa amin. Sa aming kakulangan, Panginoon, ikaw ang aming kakumpletuhan. At sa aming kasalanan, Panginoon, ikaw ang aming nagbigay ng kapatawaran. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi kami iniwan, ni pinabayaan man. Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy kaming lumalim sa aming pagmamahal sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na ibigay sa iyo lahat, Panginoon, sa pamamagitan ng lakas na binibigay sa amin ni Kristo. Lord, maraming salamat po sa iyong papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito pa manalangin. Amen. Amen. So, tayo